Sa mga balitang pambansa, itinanggi ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na may relasyon sila ni Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Inusisa yan ni Senator Jinggoy Estrada sa pagharap ng sinibak na alkalde sa Senado kahapon. Ang depensa ni Go, magkaibigan lamang sila ni Kalugay. Hindi naman yan pinaniwalaan ng senador dahil sa mga hawak nitong litrato ni Go at Kalugay. Isa pa raw patunay sa relasyon ni Go at Kalugay ang Certificate of Business Name Registration ng Alicel Aqua Farm sa Suwal, Pangasinan. Hinala ni Estrada, halaw daw ito sa pangalan ng dalawang alkalde na Alice at Liseldo, kaya naging Alicel Aqua Farm. Ang paglilinaw naman ni Go, hindi natuloy ang nasabing Aqua Farm. Nauna nang sinabi ni Senator Orisa Ontiveros na posibleng si Kalugay ang nagkanlong at tumulong kay Go na tumakas sa labas ng bansa. Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela. Kasunod yan ang inasal niya sa nakaraang pagdinig ng Kamara, kaugnay pa rin sa hinihinging pondo ng kanyang opisina para sa taong 2025. Matatanda ang nakasagutan ni VP Sara ang ilang kongresista matapos niyang iwasan ang mga tanong partikular sa kanyang confidential funds. Kaya na-defer o pinagpaliban muna ang pag-aproba sa hinihingi niyang pondo para sa 2025. Sa isang sit-down interview na inilabas mismo ng Office of the Vice President, naglabas ng saloobin ng Vice President. Sa palagay raw niya, hindi sanay ang ilang kongresista na sinasagot sila ng kanilang mga patutsyada o sa kanilang mga patutsyada. Ipagpapatuloy ng Kamara ngayong araw ang deliberasyon sa mahigit 2 billion peso proposed budget ng OVP. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ulat panahon naman mga kapatid, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang sama ng panahon nasa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Nasa silangan naman ng Eastern Visayas ang pangalawang LPA. Sa forecast ng Metro Weather, pahilagang kanluran ng direksyon ng LPA sa itaas. Sa ngayon, habagat ang nagpapaulan sa Luzon. Kabilang dyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. May tsansa ring umulan mamayang hapon sa Metro Manila. Magiging maaraw hanggang sa makulimlim naman ang Visayas, habang posibleng makaranas ng malakas na localized thunderstorm sa hapon ang mga taga Mindanao. Kagabi, bumaha na sa maraming lugar sa Davao City dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan doon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.